Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dismayado sa NGCP dahil sa malawakang brownout sa Panay Island. Pagpalyan mga power plant, iimbestigahan ng DOE. National Grid Corporation of the Philippines itinangging may kapabayaan sila sa naranasang power outage sa Panay Island. MMDA naglagay ng command center sa Quiapo Church para sa gagawing pagbabantay sa traslasyon. Presyo ng langis may kapiranggot na bawas sa susunod na linggo. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Energy Regulatory Commission ang rate reset review sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito'y upang matiyak kung nakakasunod sa kanyang obligasyon ang NGCP. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pananagutan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na matiyak na maayos ang grid. Sa isang video message, binanggit ng Pangulo na hindi nagampanan ng husto ng NGCP ang kanilang trabaho dahilan para magresulta ng malawakang brownout sa isla ng Panay noong Enero 2. The National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, had a crucial 2-hour window to prevent the system collapse, as highlighted by the Independent Market Electricity Operator of the Philippines, or IMO. Regrettably, during this period, NGCP failed to resort to manual load wrapping, resulting in the crisis that we are facing now. Ayon sa Pangulo, nangyari na rin ito sa naturang lugar noong April 2023 at nangako ang NGCP na tatapusin ang Panay, Negros, Cebu interconnections pagsapit ng Agosto 2023. Dahil dito iniutos ng Pangulo ang rate reset review sa NGCP upang matiyak na nakakasunod ito sa kanyang obligasyon. I have also directed the ERC to complete the reset of NGCP's rates without further delay, to ensure NGCP's compliance with its statutory and regulatory obligations, and to defend in no uncertain terms against any attempt to defer, delay, or prevent the implementation of regulatory measures. Ayon pa kay PBBM, bagamat nagbalik na ang supply ng kuryente sa lugar, ay nagdulot na ito ng perwisyo sa mga residente, kabuhayan at naisapanganib ang mga nangangailangan ng healthcare. Muling nanawagan si Pangulong Marcos sa NGCP na maging bukas sa kanilang stakeholders, utilities at regulators, kilalanin ang responsibilidad at maging transparent sa pagtukoy ng kahinaan ng transmission systems. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng NGCP na si Attorney Cynthia Alabanza, nabatid nilang sa Department of Energy lamang nakakakuha ng impormasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dismayado ang NGCP dahil isinisisi ng DOE sa kanila ang pangyayari, gayong patuloy pa ang isinasagawang investigasyon. Gayunman, kumpiyansa ang NGCP na lilitaw rin ang katotohanan at iginiit na sumunod lamang sila sa protocol. Nauna nang inihayag ng ahensya na ang biglaang pag-shutdown ng mga power plant sa Panay Island ang dahilan ng malawakang brownout sa lugar. Pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines kung ano ang naging dahilan ng ilang araw na blackout sa Panay Island. Nais malaman ng DOE, bakit umabot ng 3 araw bago na ibalik ang supply ng kuryente sa lugar na labis na nakapinsala sa mga residente at negosyante. Ito ang balita ni Jed Neresina. Kumikilos na ang Department of Energy para ugatin ng dahilan ng magkakasunod na pagbagsak ng planta ng kuryente sa Panay Island. Siniguro ni Secretary Rafael Lotilla nasa kanilang investigasyon na susuriin nilang mabuti para hindi na maulit ang pangyayari. With the Energy Regulatory Commission,
We will get to the root cause of the tripping of the 6 power plants and conduct a technical analysis of the Panay grid in order that necessary grid enhancements are carried out. We have to make sure that we demand from the one that has the responsibility and control over the system to be the one to deliver. Binigyang diin ni Secretary Lutilla na pwede sanang maiwasan ang matagal na blackout sa probinsya. Ito ay dahil mayroon sanang 2 oras na window period ang National Grid Corporation of the Philippines para tawagan ang distribution utilities at electric cooperatives na bawasan o i-reduce ang kanilang load para maiwasan ang subsystem-wide collapse. Subalit hindi umano ito ginawa ng NGCP kaya tumagal ang blackout. Ito na rin ang pangalawang beses na nakaranas ang Panay at ilang bahagi ng Negros Occidental ng matagal na kawalan ng kuryente. Nangako naman si Secretary Lutilla na gagawin ng gobyerno ang lahat para hindi na maulit ito sa Panay maging sa ibang lugar sa bansa. We wish to assure the public that the government will consider and take all other steps necessary to ensure that the problems encountered are avoided in Panay and elsewhere in the country. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakda na sa January 11 ang investigasyon ng Kamara sa power outage sa Western Visayas. Dismayado naman ang Department of Energy o DOE sa umano'y kawalan ng aksyon ng National Grid Corporation of the Philippines na nagresulta sa power outage sa Panay Island. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Inanunsyo ni Iloilo City Representative Jamjam Baronda na sa January 11 na nakatakda ang congressional inquiry kaugnay ng malawakang brownout na naranasan sa probinsya ng Panay at Western Visayas. Nakalathala ito sa Facebook page ng Mambabatas. Ayon sa Mambabatas, hindi pa nga tapos ang isinagawang investigasyon in aid of legislation sa April 2023 region-wide power outages ng House Committee on Energy. May panibago na namang insidente ng power outage sa probinsya. Giit nito, tila hindi natuto ng leksyon ang mga responsable at accountable sa power crisis sa lalawigan. Samantala, ilang senador na rin ang nakatakdang maghain ng resolusyon para imbestigahan ang naranasang malawakang blackout sa Panay Island. Kabilang na sina Senate Committee on Energy Chairman Raffy Tulfo, Senator Sherwin Gatchalian at Senator Ronald De La Rosa. Anila nakababahala ang kalbaryong naranasan ng mga residente at ang pagkalugi ng mga negosyo dahil sa kawalan ng kuryente. Dismayado naman ang Department of Energy o DOE sa umano'y kawalan ng aksyon ng National Grid Corporation of the Philippines na nagresulta sa power outage sa Panay Island. Gayunman, bukas pa rin ang DOE sa panawagang congressional probe kaugnay ng krisis habang patuloy ding inaalam ng mga otoridad kung ano naging sanhi ng pagkawala ng kuryente sa probinsya. Si Speaker Martin Romualdez naman pinapanukala sa Maharlika Investment Corporation ang pamumuhunan sa NGCP para sa infrastructure upgrades at pagpapababa ng halaga ng kuryente para sa mga consumer. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais ni Senador Raffy Tulfo na matanggalan na ng prangkisa ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kasunod ito ng malawakang blackout sa Panay Island. Ayon kay Senator Raffy, chairperson ng Senate Committee on Energy, hindi na-maintain ng NGCP ang stability ng power grid na tungkulin dapat nito. Ang paulit-ulit anyang kapalpakan ng NGCP ay sapat na batayan para reviewin at agad na matanggalan ng prangkisa. Ipagpapatuloy sa January 10 ang pagdinig sa Senado kaugnay sa prangkisa ng NGCP. Sa ngayon, natanggap na ng Senador ang report ng National Electrification Administration na isinumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng sitwasyon sa Panay Island. Itinanggi ng National Grid Corporation of the Philippines na may kapabayaan sila sa nangyaring malawakang blackout sa Panay Island.
Ayon sa NGCP, transmission service provider lamang sila ng kuryente at hindi sila ang pinanggagalingan ng power supply. Ito ang balita ni Lane Moreno. Dumepensa ang National Grid Corporation of the Philippines sa mga aligasyong may kapabayaan sila kaya nangyari ang blackout sa Panay. Sa inilabas na pahayag ng NGCP kahapon, sinabi nito na transmission provider lamang sila at hindi nila kontrol ang mga power generator. Ayon pa sa NGCP, walang problema sa grid bago pumali ang isang planta kaya naibalik pa nila sa normalang transmission system pagkatapos ng unang trip-off alas 12 ng tanghali noong Martes. Gayunman, tumagal lamang ito ng 2 oras dahil magkakasunod ng pumalya ang iba pang planta. Ayon naman sa PAM Consumption Power Corporation, nagkaroon ng abnormalidad ang grid kaya na-trigger ang protection measure ng planta. Nakita to na abnormality, no? So nag-trigger yung yung protection ng planta namin. So dinisengage niya kami kasi maapektuhan yung planta namin. So, since we were carrying about 135 megawatts, nasa full load kami during that time. Pag na-disengage siya, wala nang pupuntahan yung power namin, di ba? Kasi nakahiwalay na sa grid. So, ang mangyayari niyan, to protect the power plant, magti-trip na rin yung power plant namin. Mag-stop operating kasi to protect it kasi wala nang pagdadala ng power. So, yun yung term na nag-trip out na kami. But it was a consequence of the unbalance in the system voltage. There's a domino effect or a cascading effect. Pag nawala na yung isang malaki at hindi na kaya ng maliliit na power plant to sustain yung supply sa Panay, yung protection nila will also make them trip out. So sunod-sunod kaming na trip out. So nagkaroon na ng blackout sa buong Panay kasi wala nang supply. Bukas naman ang NGCP sa gagawing investigasyon para maresolba ang problema. Tinatayang aabot sa 2 bilyong piso ang economic loss ng Iloilo City dahil sa malawakang power outage na nag-umpisa noong Martes hanggang kahapon. Ayon sa Iloilo City Local Economic Development and Investment Promotion Office, 400 hanggang 500 million pesos kada araw ang lugi sa ekonomiya ng lungsod dahil sa kawalan ng supply ng kuryente. Kasama sa mga apektado rito ang mga private sector, paaralan, restaurant, fast food chain, water station, hotels at mga nagtitinda ng frozen products. Bagamat ang iba mga establishmento ay gumagamit ng generator sets, hindi pa rin ito sapat para maging normal ang kanilang operasyon at dagdag pa sa operational expenses. Pasado alas 12 kahapon, naibalik na sa normalang supply ng kuryente matapos makapag-dispatch ng full load ang isa sa pinakamalaking planta sa Panay. Isa sa long-term solution na nakikita ng DOE ay tapusin na ang Cebu-Negros Panay Backbone Project sa March 2024. Sa pamamagitan nito, maaaring kumuha ng karagdagang supply mula sa Cebu sakaling pumalya ang isang planta o kulang sa reserve power. Ito ay isang 238-kilometer long circuit, 230 kilovolt capacity transmission line na kumukonekta sa Cebu, Negros at Panay Island. Lane Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tagumpay ang ikalawang pagsasagawa ng maritime cooperative activities sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Sa kabila ito ng isinagawang shadowing ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ito ang balita ni Andy Pagayona. Partnership, a strong alliance with the United States as our treaty partner. So, yung ating MCA with the Carrier Strike Group sends a very strong message that the alliance is here, that the alliance is strong, and together we will face the challenges in the South China Sea. Ganito inilarawan ni Vice Admiral Alberto Carlos, Commander ng Western Command, ang katatapos lamang na maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at United States nitong January 2 hanggang 4. Ayon kay Carlos, hudyat ng isang malakas na alyansa ng dalawang bansa ang naging mensahe sa pagsasanay sa West Philippine Sea. Nagpakitang gilas ang Estados Unidos sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mga fighter jets sa malawak na karagatan.
Nagsagawa rin ng cross-deck exercise ang mga barko ng Pilipinas at barko ng US. Nagpakita rin ang malaking barko ng USS Carl Vinson Aircraft Carrier sa barko ng Pilipinas. Ginamit kasi ng Estados Unidos sa nasabing pagsasanay ang kanilang mga sasakyan kagaya ng USS Carl Vinson Aircraft Carrier, USS Princeton, cruiser, 2 destroyer, USS Sterett, USS Kidd, AIM-860S, AIM-860R, Seahawk, F-18S at F-35S. Lumipad din ang mga opisyal ng Wescom at ng barko gamit ang AW-109 na chopper ng Philippine Air Force para makipagkita sa mga opisyal ng US. Nagsagawa rin ng mga maneuver ang mga barko ng Pilipinas na pinangunahan ng BRP Gregorio del Pilar. Sinunda naman ito ng BRP Ramon Alcaraz at BRP Davao del Sur bilang bahagi ng mga pagsasanay. Samantala, nandoon din ang presensya ng Navy ship ng China habang nagsasagawa ng pagsasanay ang dalawang bansa. Tinatayang nasa 3 nautical miles naman ang layo nito sa BRP Gregorio del Pilar. Na-detect ito ng barko ng Pilipinas sa Cabra Island sa bayan ng Lubang Occidental, Mindoro, pasado alas 4 ng madaling araw nitong Miyerkules. So far, it's different from what I saw in the past 2 days. I could classify them as shadowing compared to their actions when we do the RORE. Mas maraming dangerous maneuvers and blocking doon. Iaakyat din ng Western Command ang report sa High Headquarters ukol sa nangyaring shadowing ng China nitong nakaraang araw. Pero paglilinaw nito na lumalabag ang China sa pagpasok nito sa exclusive economic zone ng bansa. Samantala, wala pa namang napag-uusapan kung magkakaroong muli ng ganitong aktibidad sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Makailang beses nagsagawa ng maneuver itong warship ng China dito nga sa barko ng Pilipinas, pero nung nagpalipad na ng fighter jet itong US, saka lamang humiwalay itong barko ng China dito sa ating sinasakyang BRP Gregorio del Pilar ng Armed Forces of the Philippines. Pinatigos ng China ang Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Sa isang press conference, tinawag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na pagpapakitang gilas lang o muscle flexing ang ginagawang military activities ng dalawang bansa. Anya, hindi nakatutulong sa pagsasayos ng sitwasyon sa South China Sea ang umano'y provocative na aksyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Hinimok nito ang mga bansa na itigil ang umano'y irresponsableng galaw sa South China Sea at respetuhin ng anila ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Para naman sa isang mambabatas, tila nang iinis lang ang China sa ginawa nitong pagbuntot sa joint naval drills ng Pilipinas at Estados Unidos. Mayroon tayong kasabihan na inis talo, di ba? So nangiinis lang yan. That's part of their yung kanilang shady tactics na ini-employ diyan sa West Philippine Sea. Magpapatupad ng kapiranggot na bawas presyo ang mga kumpanya na langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring magkaroon ng 10 sentimos na bawas sa presyo ng kada litro ng diesel. Pero may posibilidad rin na tumaas ito ng 10 centavos per liter, habang wala ring inasahang paggalaw sa presyo ng gasolina at kerosene o maaari ring magkaroon ng 10 sentimos na bawas kada litro. Sa Lunes, i-anunsyo ng mga kumpanya na langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, January 9. Umabot sa mahigit kalahating milyong motorista ang nahuli ng Land Transportation Office o LTO na lumabag sa batas noong nakaraang taon. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, ilan sa mga karaniwang paglabag ay ukol sa Clean Air Act,
seatbelt law at ang overloading. Nagkaroon din niya ng 47% na pagtaas sa bilang ng impounded vehicles na umabot sa nasa 23,612. Dahil dito ay nataasan ni Asik Mendoza ang mga regional director ng LTO na panatilihin ng mataas na visibility ng kanilang mga enforcers sa mga kalsada. Plano rin ng LTO na dagdagan ang sasakyan para sa kanilang mga traffic enforcer. Mananatiling epektibo rin anya ngayong taon ang no registration, no travel policy ng LTO. Ito'y upang hikayatin ang pagpaparehistro ng tinatayang 24.7 milyon na hindi pa rehistradong sasakyan sa bansa. Nalagpasan ng Ninoy Aquino International Airport ang pre-pandemic flight movements na naitala noong 2023. Base sa monitoring ng Manila International Airport Authority o MIAA, umabot sa kabuang 279,953 flights ang naitala noong nakaraang taon, kung saan mahigit 171,000 ay pawang domestic flights, habang nasa 108,348 naman ang international flights. Naitala noong Disyembre ang pinakamaraming flights na umabot sa 25,779, habang noong buwan ng Hulyo naman nai-record ang pinakamaraming bilang ng mga pasahero na umabot sa mahigit 4.1 million. Nakapaglagay na ng command center ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Quiapo Church para sa gagawing monitoring sa traslasyon sa January 9. Samantala, nakabantay na sa paligid ng simbahan ng Quiapo ang pulisya para sa pagpapanatili ng seguridad ngayong nag-umpisa ng dumagsa ang mga tao sa lugar. Mula sa Maynila, ito ang balita ni JP Nunez, live. JP, paano ang gagawing monitoring ng MMDA para sa traslasyon? Bernard, ayon nga sa MMDA, susubaybayan nila yung magiging kaganapan doon sa mismong prosesyon sa araw ng traslasyon. Mula yan dito sa isinetap nilang command center sa loob ng Quiapo Church. At nasa 850 nga na mga personnel yung kanilang ide-deploy sa mismong araw ng traslasyon para magmando ng trapiko, at kasama na rin yung para doon sa public safety, pati doon sa emergency response. Nakapag-set up na ang MMDA Metro Base at MMDA Metro Manila Crisis Monitoring and Management Center ng Command Center sa loob ng Quiapo Church Operation Center. Dito magmamonitor ang MMDA para sa magiging sitwasyon ng traslasyon sa January 9. Pangunahing imomonitor ng MMDA ang magiging sitwasyon ng trapiko sa mga ruta na dadaanan ng prosesyon. Kasama din ng MMDA na magmamonitor ang iba pang mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa seguridad sa kanilang command center. Kanina, nagpalabas ang MMDA ng traffic rerouting plan para sa mga light vehicles at truck na dumadaan sa Rojas Boulevard at Taft Avenue. Gayon din ang mga manggagaling ng Malabon na Botas at Port area. Mayroong itinalagang alternatibong ruta ang MMDA para maiwasan ang traffic dahil sa prosesyon. Samantala, nakadeploy na ngayon ang puwersa ng pulisya sa paligid ng Quiapo Church. Mandato ng PNP na bantayan ang paligid ng Quiapo Church dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga tao na maaaring maagang bumisita na sa Quiapo Church bago pa man ang January 9. Bernard, ang paalala nga ng mga otoridad sa publiko pagdating ng traslasyon ay sinupin yung kanilang mga basura para wag naman mag-iwan ng maraming kalat sa kalsada. At sa ngayon yung sitwasyon dito sa Maynila, partikular dito sa harap ng Quiapo Church, nagkakaroon na ng pagdami o humahaba na yung pila ng mga tao na nagpupunta dito. At inaasahan na mamayang hapon, pwede pang masumaba yung pila at pwedeng mag-cause na rin ng kaunting pagbigat ng daloy ng mga sasakyan dito sa harap ng Quiapo Church. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, JP Nunez, live mula sa Maynila. Pagpapatupad ng no-fly zone, no-sail zone at no-drone zone sa Maynila ang Philippine National Police. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jim Fajardo,
Mag-umpisa ito sa January 7 at magtatagal hanggang January 10 bilang paghahanda sa seguridad na ipatutupad sa traslasyon. Tama po ma'am, magpapatupad po tayo ng no-fly zone, drone zone, and no-sail zone doon po sa within the vicinity po ng Quirino Grandstand kung saan magsisimula po ang prosesyon at doon din po sa Quiapo Church. Magsisimula po yan sa January 7 at tatagal po yan hanggang January 10 po. At doon naman po sa signal jamming, isa po yan sa kinukonsider po natin na i-implement po on the day of the traslasyon po. Inaasahan din ng PNP ang pagdagsa ng mga nasa mahigit 2 milyong deboto sa Martes. Kaya naman pinalalahanan ng PNP ang mga dadalo na mag-ingat sa posibleng pananamantala ng mga masasamang loob. At sa ating ulat panahon ngayong araw ng Sabado, patuloy na umiiral ang hanging amihan sa may bahagi ng Luzon at ang easterlies naman sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Apektado rin ng shear line ngayong araw ang silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Makararanas ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Bicol Region, Davao Region, Northern at Eastern Samar, Surigao del Sur at Surigao del Norte na dulot ng shear line. Samantala, asahan naman ng maulap na kalangitan at mahihinang pag-ulan sa Kalakhang, Luzon sa may bahagi ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon. Ang nalalabing bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila ay posibleng makaranas ng mahihinang pag-ulan at pag-ambon. Sa ngayon, walang namomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR at maliit ang tsansa na magkaroon ng bagyo sa mga susunod na araw. Aminado ang Department of Justice o DOJ na hindi mabeberipika ng Bureau of Immigration kung nakapasok na sa bansa ang mga investigador mula sa International Criminal Court o ICC. Paliwanag ng DOJ, mahirap para sa immigration na matukoy ang pagkakakilanlan ng mga ito. Ito ang balita ni Dante Emento. Inaalam na ng Department of Justice sa Bureau of Immigration kung may namonitor ang mga ito na mga kinatawan ng International Criminal Court na nakapasok na sa Pilipinas. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, hindi basta mabiberipika o makukumpirma ng immigration ang pagkakakilanlan ng mga ito. Siyempre po, hindi naman sila magre-represent ng ICC pagpasok nila. No? They will not identify themselves as people or investigators or prosecutors from the ICC. So kung sakali lang po na dumating sila dito, they made it a point not to be known. Gayunman, naniniwala ang DOJ na wala pang presensya ang ICC investigators dito sa Pilipinas, taliwas sa mga kumakalat na balita. So, but we're not also admitting or confirming or acknowledging their presence here in the Philippines. Pwede din naman pong hindi totoo yung balita na yon. Nauna nang sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na kumpirmadong nakapasok na ng Pilipinas ang mga kinatawan ng ICC at nagsasagawa na ng investigasyon. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas. Kaugnay nito, naisa na ng DOJ na makausap si Attorney Roque upang maibahagi sa kanila ang mga impormasyon na nalalaman nito hinggil sa ICC. Ibig sabihin siguro, he's still building up the veracity of the information, the credibility of his source, and then maybe at that point he will come forward with that information. Sa ngayon ay wala pang tugon si Roque sa pahayag na ito ng DOJ. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nadagdagan pa ng siyam ang mga biktima dahil sa paputok. Ang mga bagong kaso na naitala ng Department of Health ay mula 8 hanggang 55 taong gulang. Batay sa huling bulletin ng DOH, umabot na sa 609 ang fireworks-related injuries. Subalit tayo sa DOH, posible pa itong magbago at madagdagan sa mga susunod na araw dahil may mga kaso pa ng stray bullet injuries na kasalukuyang binavalidate. Nananatiling mula sa National Capital Region ang malaking bilang ng mga naitalang napinsala dahil sa paputok na sinundan ng Ilocos Region, Calabarzon at Central Luzon.
Nasabat ang tinatayang nasa 4 na milyong piso na halaga ng smuggled na sigarilyo sa Eastern Visayas sa Balut Island ng Philippine Navy nitong Miyerkules. Nagsasagawa ng territorial defense ang BRP Artemio Ricarte nang mapansin nila ang isang kahinahinalang motorbangka. Nang sitahin ng mga ito, tumambad sa Navy ang nasa 100 kahon ng branded na sigarilyo. Sakay ng naturang bangka ang isang Indonesian at 2 Pilipino. Sa inisyal na investigasyon, ang nasabing sasakyang pandagat ay galing Indonesia at patungong Linao Maasim, Sarangani. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng local government units o LGUs na makiisa sa nationwide cleanup drive. Tinawag ito na kalinisan sa Bagong Pilipinas program na inilunsad kaninang umaga, January 6. Sa isang video message, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagsisimula ng pagbabago sa mga barangay. Sa paggunita ng National Community Development Day ngayong araw, hinihikayat ni PBBM ang mga local official na pamunuan ang paglilinis ng kalsada, kanal, palengke at paaralan. Kasama na ang mga bagong halal na opisyal ng barangay at kabataan. Kabilang sa mga makikisa sa aktibidad ang lahat ng mga benepisyaryo ng TUPAD program. Gayun din ang mga mag-aaral at guro sa mga pampubliko at pampribadong paaralan at mga state universities and colleges. Simulan po natin sa kaayusan at kalinisan. Filipinos do not deserve dirty, dingy, or dark communities. Kaya kumilos tayo upang gawing maaliwalas at malinis ang ating kapaligiran. Dapat walang lugar ni puwang ang dumi, dugyot at dilim sa ating pamayanan. Kasabay ng dumaraming demand ng mga Pilipinong manggagawa sa iba't ibang mga bansa ay ang paglipanan ng mga illegal recruitment agency na nagsasamantala sa mga kababayan natin na nais makipagsapalaran sa abroad. Kaya naman target ng Department of Migrant Workers na lalo pang mapaigting ngayong taon ang kanilang kampanya kontra illegal recruitment. Ito ang balita ni Ryan Lacanlade. Ikinandado na at nagpaskil na ng closure order ang Department of Migrant Workers sa GIS Manila o German Immigration Services sa Maynila kahapon. Ito'y matapos na makatanggap ng mga reklamo ang DMW na hindi lamang training ang ginagawa ng agency, kundi maging ang recruit at pagre-refer ng mga manggagawa sa Germany. Bagaman may permit mula sa lokal na pamahalaan at may accreditation ito bilang consultancy, kung saan nagpoproseso rin ito ng visa at may language training. Subalit wala itong permit para mag-refer at magpaalis ng mga manggagawa patungong abroad. Nag-o-offer, nangangako, nagre-refer. At mga ganito ay elemento ng akto ng recruitment. Which means pag ginagawa mo yung referral, promising and offering for employment abroad, that's recruitment and you need a license. And if you don't have a license, that's illegal recruitment. 3 complainant ang dumulog sa DMW kung saan isa sa mga ito ay hiningan umano ng mahigit 200,000 piso. Pero hindi ito nakaalis papuntang Germany. Base sa pag-iimbestiga ng DMW, sinasabing pinangangakuan ng mga biktima na makakapag-abroad gamit ang student visa, direct hiring at umano'y kasunduan sa isang local agency. Inaalok ang mga ito na magtrabaho umano bilang hotel workers, caregivers at nurse. Ang pinresent nila sa atin is actually an agreement with a local recruitment agency and based dun sa wording ng agreement, nagpapasahan nga sila ng recruit. So that's already the nail. That's very ng recruitment. So either referral na sila ang magre-refer dun sa agency or yung agency yung magre-refer sa kanila on behalf of German employers. Mahaharap sa kasong large-scale at syndicated illegal recruitment ang mga may-ari at mga opisyal ng GIS Manila. Tumanggi namang magbigay ng pahayag sa media ang may-ari nito. Ngayong taon, target ng DMW na lalo pang paigtingin ang kanilang kampanya para labanan ang illegal recruitment. Kasabay ng tumataas na demand ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. So talagang hindi natin gusto yung lumilihis
yung gumagawa ng illegal activity. So we want to stop this. And definitely for 2024, pangako natin sa taong bayan, pangako natin sa administrasyon ni President Marcos na pipigilin natin ang illegal recruitment. Paalala ng DMW sa ating mga kababayan, maging matalino at huwag magpapaloko sa mga agency na sa una ay nag-aalok lamang ng training, ngunit biglang mag-aalok ng trabaho na wala namang kaukulang lisensya. Maaari namang makita sa DMW website ang mga lisensyadong agency, maging ang mga aprobadong job order kung saan pwedeng mag-apply. Nakalista rin dito ang mga pangalan ng mga agency na suspendido at expired na ang lisensya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 200 rounds ng artillery shells ang pinakawalan ng North Korea malapit sa isang isla ng South Korea, batay sa militar ng Seoul. Bunsod dito, pinagutos ng gobyerno ng South Korea na magkubli sa ligtas na lugar ang mga residente ng Yeonpyeong Island. Tinawag na provokasyon ng South ang aksyon, subalit itinanggi naman ng North na nalagay sa peligro ang isla dahil sa firing drills. Noong 2010, nagpaputok din ng artillery ang North Korea sa Yeonpyeong Island at 4 na tao ang nasawi. Nagkukumahog pa rin ang mga rescuers sa Japan upang mahanap ang 242 mga taong nawawala kasunod ng mapaminsalang lindol noong January 1, 2024. Huwebes ng gabi, January 4, nang matapos ang kritikal na 72 oras na panahon upang mahanap ang mga survivor. Umabot naman sa 72 tao ang nasawi sa 7.6 magnitude na lindol sa Noto Peninsula region. Dinoble ng Japan Self-Defense Force ang bilang ng tropa ng militar na kabilang sa rescue at relief operations. Maraming tao ang pinangangambahang nadaganan ng kanilang mga gumuhong bahay sa mga bayan ng Suzu at Wajima. Tinatayang aabot naman sa $6.4 billion o 355.2 billion pesos ang halaga ng pinsala ng lindol. Ipinahayag ng US Supreme Court na didinggin nito ang isang makasaysayang kaso upang matukoy kung maaaring tumakbong muli sa pagkapresidente si Donald Trump. Sumang-ayon ng justices na talakayin ang apela ni Trump laban sa isang desisyon ng Colorado na tanggalin ito sa 2024 ballot ng estado. Sa Pebrero, nakatakdang dinggin ang kaso at ipatutupad ang desisyon ng korte sa buong bansa. Nakabinbin ang lawsuit sa ilang estado na nais diskwalipikahin si Trump dahil sa anilay pagkakasangkot nito sa US Capitol riot 3 taon na ang nakalilipas. Matutunghayan ngayong linggo sa Manibela ang top 5 most viewed motorcycles at top 3 four-wheels ng nagdaang taon sa Manibela 2023 recap. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Sama-sama nating balikan at alamin ang pasok sa Manibela Top 5 Most Viewed Motorcycles. Isa na rito ang Queen of the Touring Enduro, ang BMW RS 1250. The 2022 BMW R1250 GS is powered by an air or liquid-cooled BMW shift cam flat twin cylinder 4-stroke boxer engine. This bike is paired with a 6-speed manual transmission. It also comes with an electronic fuel injection system. When it comes to fuel capacity, its tank can hold up to 20 liters of usable volume. Sinundan ito ng AK550 scooter ng team ko. At pasok naman sa third spot ang scooter ng Peugeot XP400 GT. Ang tawag nila po ay two-wheeled SUV. Nakakita na ba kayo nun? Featured ride po natin ngayong araw yan. Ito ang tinatawag na bagong rugged yet classy SUV scooter ng Peugeot, ang XP400 GT. Samantala, pang-apat naman ang 800cc Honda XADV.
At panglima naman, ang kauna-unahang expressway legal bike na electric maxi scooter ng Grand Sportivo. Ito yung maxi scooter nila na electric maxi scooter nila. Papasok tayo ng expressway gamit itong electric scooter na to, EGSX 9000. Wow. Kapareho lang din siya ang 400cc ang katumbas na niya. Tsaka registered siya sa LTO, sabi nga with ORCR. Mapapanood ang Manibela Top 5 Most Viewed Motorcycles at Top 3 4 Wheels ngayong linggo, alas 8:30 ng umaga, dito sa UNTV. Sa bayan ding mapapanood sa UNTV News and Rescue YouTube channel at Manibela Facebook page. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Para naman sa mga nakami sa Wish Date concert na Invisible noong December 26, ito na ang inyong chance na mapanood ang 10th installment ng one-of-a-kind concert and movie ng KDR Music House. Bukas, January 7, ay ilalabas na ang digital streaming nito sa official YouTube channel ng KDR Music House. Ito ang balita ni Gladys Tumabi. How much love I have for you. Nakita ko na yung wagas mong pagmamahal. Na-miss niyo ba ang 10th installment ng Wish Date concert sa Araneta Coliseum noong December 26? O gusto niyo muling ma-feel at madala sa mga eksena ng storya? Well, ito na ang chance ninyo. Dahil sa darating na linggo, January 7, mapapanood na ang digital streaming ng one-of-a-kind concept na ito ng KDR Music House. Sama-sama nating balikan ang mga nakaaantig at nakakakilig na eksena sa Wish Date Invisible. Ayon sa isa sa mga bida ng storya na si Ira Mariano, hindi lang ordinaryong love story ang matutunghayan dito dahil istorya rin ito ng pagsasakripisyo. Para sa akin, more on very inspirational kasi ito. Ang dami nilang mapipick up na mga life lessons and realizations na very eye-opener sa kanila. So, whether it's about love, sa romantic love, tapos love para sa kaibigan, love para sa mga elderly, sa mga close sa puso talaga natin, mga magulang natin. So yun, marami kayong mapipick up na mga values. At syempre, yung talagang essence ng buhay, which is yung pag-ibig talaga. At bagaman ilang beses na siyang nakapag-perform sa Wish Date, kakaibang paghahanda ang kanyang ginawa dito para bigyang buhay ang kanyang role at maihatid sa mga wisher ang mensahe ng kwento. So meron ako mga ganong character sketch na parang inaral din to prepare for my role, which is very passionate sa charity works. Tapos alam mo yun, yung principle sa kanya na yung buhay hindi dapat nasasayang sa walang kabuluhan ng mga bagay, na as long as meron kang buhay, kalakasan na binibigay sa'yo, gumawa ka ng mabuti, iparamdam mo sa tao na mahal mo siya. Dedicated talaga siya for good works. Bukod kay Ira, nagpakita rin ng acting prowess ang veteran actress na si Daria Ramirez. Kasama rin sa Wish Date Invisible ang aktor na si E.A. Guzman, Kate Yalong at Chris Abaya. Matutunghayan din ang live performances ni Army Milyare, Gigi Delana and the Gigi Vibe, Pinyel, Esay Bilanyo, at ang
2 p.m. pop and R&B band na South Border. State Invisible Digital Streaming ay mapapanood alas 7 ng gabi sa official YouTube channel ng KDR Music House. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang balita Weekend Refresh. Isa patay sa ligaw na bala kasabay ng pagpapalit ng taon. Halaga ng nakumpiskang paputok ng PNP umabot sa halos 3.7 milyon pesos. Taas presyo ng LPG sumalubong sa unang araw ng 2024. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kontento sa nagawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na taon. We look forward to the new year with a pledge to build better and more. We have set high hopes for the days ahead, and we know that these can only be achieved with hard work. Bagong taon, bagong pag-asa, at bagong panata na anuman ang mga balakid na haharapin ay sama-sama nating lalagpasan. Mahigit 100,000 pinalikas sa kanilang bahay bunsod ng 7.6 magnitude na lindol sa Japan. Philippine Embassy sa Japan patuloy na minomonitor ang mga Pilipino matapos ang malakas na lindol. Wala pong tayong natatanggap na report na merong Filipinos who have been harmed because of the earthquake. So we are in constant touch naman even throughout the year with our Filipino community leaders. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-alok na ng tulong sa Japan. Mga tsuper na hindi na kayang mag-consolidate ng prangkisa, tutulungan ng pamahalaan na makapasok sa ibang kooperatiba. Yung mga drivers po nila, tutulungan po ng OTC para mabigyan po sila ng trabaho doon sa mga kooperatiba nationwide na pwedeng mag-assume ng mga ruta ng hindi na-consolidate. 20 insidente ng illegal gun discharge na itala ng PNP mula December 16, 2023 hanggang January 2, 2024. Kaya lahat po itong mga pulis po na ito ay sinampahan po ng criminal case at aside po sa criminal case ay may kakaharapin pa po silang kasong administratibo at ngayon po ay inilipat po sila pansamantala doon po sa kanilang mga provincial holding and admin unit po. Chinese President Xi Jinping inaming nasa panganib ang ekonomiya ng bansa. Ibinabalang transport crisis ng ilang grupo, hindi paramdam ng publiko matapos ang deadline ng franchise consolidation ayon sa isang commuter group. Tingin ko may mga bumbiyahe pa kasi kanina galing ako ron, may mga bumbiyahe pa naman. Halos normal pa naman? Normal pa naman. It's too early to say, no? Again, ang early predictions namin posible magkaroon. 2024 national budget ko-questionin sa Korte Suprema ni Senator Aquilino Coco Pimentel. If we do not stop this practice, aabusuin na po talaga. Aabusuin yung practice, ang masama, unconstitutional pa yung practice na yun. So it must be nipped in the bud. Signal jammer at no-fly zone sa Maynila ipatutupad sa araw ng traslasyon sa Enero 9. It will be a no-flying zone and then of course tayo, yung mga legitimate mga authorities will be allowed. So yung signal jamming? Yeah, kasama rin po sa contingencies. Pag-iwan ng bagahe ng mga pasahero ng nasunog na eroplano sa Haneda Airport sa Japan, malaking tulong sa mabilis na paglikas ng mga ito. Kawalan ng pondo, pangunahing dahilan ng pagpapatigil ng senior high school program sa mga state at local universities ayon sa CHED. Ngayon, tapos na ang transition period. Puno na ang mga state universities and colleges, kailangan na nilang gamitin ang mga kwarto at mga teacher. Mga sasakyang nakaharang sa daraanan ng traslasyon, hinuli ng MMDA sa clearing operation sa Maynila. Simula po ngayong araw, siguro hanggang
January 6, we will continuously conduct clearing operation sa buong ruta ng Nazareno. NTC commissioners pinag-inhibit ng SMNI sa reklamo laban sa naturang media network. May hustisya ba kami dito? Di ba? Parang judge yan na nag-file ng kaso at ang kaso nasa korte niya. May laban ba ka doon? Suporta sa mahigit 1,000 overseas Filipino workers sa Japan na naapektuhan ng lindol, tiniyak ng Department of Migrant Workers. We set up the help desk, Japan help desk since day 1, no? January 1st, since nangyari yung lindol. And we have been receiving calls, although I have to admit, hindi siya ganun karami. Bagong COVID-19 wave sa Metro Manila, pinabulaanan ng DOH. There is no COVID surge or no COVID wave or peak, whatever it is called. Supply ng kuryente sa Panay Island na ibalik na. National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, wala umanong ginawa para pigilan ng Panay power outage ayon sa Department of Energy. Everything has been stable as of 12:34. Nakabalik na tanan, feeders natin sa whole Panay. And PCPC has also been able to dispatch power that can support that full restoration natin. From the time that the generator had an unscheduled breakdown past noon of January 2, NGCP did not do anything as a systems operator responsible for maintaining the stability and integrity of the transmission grid for the next 2 hours. Korupsyon sa pag-aangkat ng modern jeepneys, itinanggi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yung pagbili po ng sasakyan ng ating mga transport service entities ay wala pong mandato doon ang DOTR at FRB. Mga nasa likod ng pagpapakalat ng destabilisasyon laban sa pamahalaan, ipinahahanap na at kakasuhan ng Philippine National Police. Again, inuulit po natin, to all spreader of fake news, we are monitoring you para po matigil na po natin itong mga ganitong maling aktibidad. At once ma-identified po namin kayo, we will file appropriate charges once matukoy po natin kung sino po ang nagpapakalat ng ganitong klaseng fake news using the picture of our chief PNP. At ekonomiya ng Pilipinas posibleng lumago pa ngayong taon. Inflation rate ng bansa patuloy na bumaba sa pagtatapos ng 2023. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 3.9% nitong Disyembre 2023. Majority ng mga Pilipino may hanap buhay na kasi 12 largest population ng Pilipinas sa buong mundo, more than 110. So imagine mo, more than 50 million Filipinos pwede na magtrabaho. So mas marami may hanap buhay. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Hebreo Kapitulo 8, versikulo 12 na nagsasabi, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. At yan ang ikabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Amin na lahat ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dance. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.